Nagtipon din ang mga kaanak ng mga namatay sa mga extrajudicial killing para saksihan ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Malayo man sa The Hague, buhay pa rin para sa kanila ang pag-asang makakamit ang hustisya para sa mga kaanak. Saksi si Rafi Tima. People power laban sa mga extrajudicial killing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang panawagan ng mga nagprotesta sa Boy Scout Circle sa Quezon City kanina. Git ng Grupo Akbayan at Simbahan at Komunidad laban sa katiwalian, babantayan nila ang pag-usad ng kaso ng dating Pangulo sa International Criminal Court. Dapat daw makonvict ang anilay utak ng mga pagpatay at pagbayarin ng dating Pangulo sa kanyang mga krimen. Nagtipon-tipon din sa Maynila ang mga kaanak ng mga AJK victim bilang bahagi ng program Paghilom. Si Maria namatayan ng 2 anak noong 2016, unang bugso ng drug war. Habang nakaburo lang bunso, dinampot at pinatay naman daw ang panganay niyang anak. Masakit po yung ginawa sa amin ni Pangulong Duterte dahil binuto po namin siya. Bakit ginanon niya yung mga pamilya namin, pinatay niya. Dapat kinulong niya na lang, hindi niya na pinatay. Ang anak naman ni Nanette Castillo, binaril ng riding in tandem sa Tondo noong 2017. Sa tagal po ng panahon, hindi po kami maiinip dahil ito na po, mag-umpisa na po yung pag-asa para sa hustisya. Ang alaala ng mga namatay sa EJK ang layong panatilihing buhay ng Paghilom Mobile Museum. Tampok ang iba't ibang alaala ng mga EJK victim tulad ng mga larawan, diorama, damit ng isa sa mga namatay at mga death certificate. Nauna nang dinala ang Mobile Museum sa Senado at Kamara at ngayon nasa isang universidad sa Maynila. Makatutulong daw ito para maunawaan ng mga kabataan ang issue. It helps preserve memory and history, a call for an assurance that never again of such thing should be allowed to take place. Sa mga anak mo, hanggat nandito ako, magkakaroon ka ng hustisya. Titindig ako para sa iyo. Huwag ka mag-alala sa mga bata. Ang pagsisimula ng confirmation of charges hearing, palakpakan ng isinalubong ng mga kaanak ng mga EJK victim sa kanilang group watch sa Quezon City. Nagpalakpakan din sila nang magsalita si Atty. Joel Butuyan na isa sa mga common legal representative ng mga biktima. Nakasabit sa loob ng venue ang mga litrato ng mga biktima. Paalala kung sino-sino ang mga biktima na hindi na maibabalik pa. Limandaan at 39 na biktima ang pinayagan ng ICC na lumahok bilang mga biktima sa pre-trial proceedings laban sa dating Pangulo. Ayon sa ICC, hindi pa ito bahagi ng paglilitis. Tinutukoy sa mga pagdinig kung may sapat na ebidensya para umusad ang kaso sa trial phase. Pagkatapos ng confirmation of charges, may 60 araw ang mga ICC judge para magpasya. Kahit isa lang sa mga charge ang makumpirma, ituturing na akusado ang suspect at uusad ang kaso sa paglilitis sa trial chamber ng ICC. Sa panayam bago ang confirmation of charges hearing, sabi ng lead counsel ng dating Pangulo, handang-handa ang kanyang defense team. I don't need too much input from the former president because I'm not going to be presenting his version of events, even if he could give me a version of events from recent times. Obviously, he remembers what happened many, many years ago. We assure him that we've read the evidence and that we're convinced that we can put on a good show for him, and that's what we will do. Sa Huwebes, pagkakataon naman ng depensa na maglabas ng mga ebidensya nila. In the coming days, the prosecution will present their evidence and we will attack it. We will say why that evidence doesn't show what the prosecution says it. We will be disclosing something which is crucial and fundamental to the case. Sa tingin daw ni Kaufman ay hindi sila matatalo at naniniwala siyang hindi kriminal ang dating Pangulo. I think he was a hero and it grieves me the fact that he's been spurned by his own people and hasn't been given an opportunity. If someone even thought that there was an aspect of criminality to anything that he did, an opportunity to defend himself in a Filipino court, not in a foreign court. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi.